Sir, tanungin lang po kita, ano ang masasabi mo sa mga sinasabi ng mga DDS na pagbigyan naman daw natin si Sara Duterte para maging presidente, subukan lang raw po natin si Sara Duterte na maging presidente. Anong masasabi mo doon? Ang masasabi ko, pagbibigyan si Sara Duterte bilang presidente, so bilang ordinaryong mamamayan, isa na ako natututol na di siya dapat pagbigyan no, bilang presidente dahil nakikita naman natin kung gaano nila ninakaw, gaano nila inubog ang bansang Pilipinas doon sa droga. Number 1 sa droga, doon po ang mga Duterte yumaman. Tapos, ipinagtatanggol pa nila na wala silang anomalyang ginagawa. Simpleng mamamayan sila. Saan sila kumuha ng pera panggastos doon sa tatay nila na milyon-bilyon ginastos doon sa abogado ng tatay nila? Saan ba nagaling? Kung ordinaryong kang tao, sino maniniwala mo kung wala kang pera doon? Kung saan nagagaling yung pera mo? Kaya doon po ako na tututol na hindi siya pwedeng tumakbo bilang presidente kahit barangay chairman, hindi siya pwede. Mamulot na siya sa kangkungan. Gusto ko nga, dapat siya ngayon may impeach na kagad. Dahil para pag mawala na yan sila sa bansang Pilipinas, na wala silang katungkulan, uunlad ang Pilipinas dahil si BBM, tuloy-tuloy ang produktong ginagawa ni BBM, tuloy-tuloy ang trabaho. Siyang walang trabaho, dapat siyang mawala dito sa Pilipinas. Ano masasabi mo sa mga senator na pro-China? Ang masasabi ko sa mga pro-China, tumigil na kayo. Halatang-halata na kayong ginagawa nyo. Masyado na kayong, kumbaga sa booking na. Depensa pa kayo ng depensa. Kawawa naman yung Pilipinas. Kawawa yung mga Pilipino na doon na lang kayo umaasa sa China. Baka balang araw, baka ibinta nyo na kami. Baka yung mga pro-China, bumaba na rin kayo dyan, mga pro-China na Senado. Huwag na kayo magpatagal-tagal pa. Dapat, kailangan yung district, wala na kayo dyan. Dahil kawawa ang bansang Pilipinas. Napunta lang ang yaman ng Pilipinas, napunta lang sa China. O sa anong maitutulong nyo dyan kayo mga senador na pro-China? Ano masasabi mo pala sa nangyari doon sa Senado nung last 13 na nagkaroon ng eksena itong si Bato de la Rosa at si Robin Padilla? Sa palagay mo ba? Sa palagay mo ba, ano yun? Totoong eksena ba yun o ano lang? Planted yun. Ayun. Yung ano yun. Gumawa lang sila ng drama para alam naman kasi nila yung Showcause order tsaka yung TRO, alam nila yun, hindi sa talaga pagbibigyan ng TRO doon sa Supreme Court. Kaya gumawa sila ng eksena para itakas si Bato. Yun ang nangyari noon. Kasi yung mga drama nila na sinasabi si Matibag ang gumawa, hindi po yun. Kasi alam na nila sa 24/7 hours na hindi lalabas yung TRO, automatic, dismiss yun. Kung ultimano, hulihin na agad si Bato. Kaya yun, gumawa sila ng drama. So ano po masasabi nyo kay SP Alan Peter Cayetano? Ay, mag-resign na siya. Kasi parang naguguluhan ang mamayang Pilipino. Simulat umupo yan, yung loko na yan. Nagkagulo lang yung yung Pilipinas, siya lang nagkapagulo sa lahat ng upong State President. Siya ang pinakamagulo. Depensa sa mga nagnanakaw. Sige, ampun sa nagnanakaw. Ano ba yung may dudulot yan? Dapat, bumaba na siya. Siya ang bumaba. Hindi yung hintayin pa niya yung galit ng taong bayan. Mensahe mo na lang kay PBBM. BBM, since bata pa ako, BBM na talaga kami. Kasi nabutan ko po yung pamumuno ng iyong tatay hanggang ngayon. Saludo ako sa iyo, BBM. Napagkaganda mula sa tatay mo hanggang ngayon. Naramdaman ko pa rin yung pinaka-the best na pamumuno sa Pilipinas. Sige, Good sabi luck. ng mga leaders, walang nagagawa si BBM. Isa lang, ano ang project na natatandaan mo? Yung project, Project, oo. napakarami. Hindi ko Isa lang, isa mabibilang. Isa lang. Number 1 doon, yung project yung sa Lanta, doon sa amin sa Negros, sa part ng Morsia. Ultimano, si BBM pumunta ron.
Masaya ang tao na mayroong simulat sa pool, may trahedya nangyari sa Negros. Wala pang presidente bumaba doon. Pero first time lang si BBM ang pumunta mismo doon sa Salanta. Kaya saludo po ako, Mr. President. Negros ano to? Negros Occidental. Occidental. DDS ka ba? Hindi. Paano Bakit? ako mag-DDS? Bakit ano bang masasabi mo sa mga DDS ngayon? Lalo Mga na ano ngayon. sila eh, mga... Sila talaga yung mga kurap eh. Sila yung gumagawa ng ano eh. Mga kurap. Sila yung gumagawa. Unang-una na yung tatay, anak. Eh, inintay ko na lang yung asawa maging kurap eh. Sinong asawa? Hindi ko nga maintindihan sino ba asawa nun eh. Lahat naman sila. Buong pamilya na nga ng Duterte. Kaya nga. Kaya never kong magugustuhan. Dati hinahangaan ko si Sara kasi parang napakasimple. Kala ko walang bahid ng ano, ng kalokohan, ng korupsyon, yung pala. Malaman mo, nagtatagal. Siya pala yung ano talaga, parang siya yung puno ng ano. Reyna. Oo. Pinaka-Reyna. Puno ng mga korupsyon. Ayan, naggayahan yung mga nasa ano niya, nasa mga galamay niya. Kaya hindi ko rin maano na ako yung TBS. Never. Ano mararamdaman mo kapag hindi na-impeach si VP Sara Duterte? Siyempre, malungkot ako. Malungkot ako para sa ating Pangulo. Dahil, ang laki ng paghihirap ng ating Pangulo eh. Nasasaktan. Biro mo, naging patong-patong. Dahil sa ginagawa problema, naging patong-patong na hindi na alam ng Pangulo kung anong ano eh. Kung anong unahin eh. Yung sa flood project lang, dapat yun, nauna na yun. Pero ano, napatungan hanggang napunta sa Senado, hanggang sa sila, nagbabastusan. Parang nawala na yung professionalism nila eh. Sa harapan ng Senado, naghahamunan. Ano ba yun? Para tuloy silang yung mga ordinaryong mga leader eh. Kasi yung mga ordinaryong leader, ganyan. Traiduran, siraan, para maging magaling lang. Wala silang sa ngayon wala silang nagagawang tama. Dapat maawa sila sa ating Pangulo dahil puno na ng problema, parang wala nang katapusan na problema, wala na, magulo na, parang hindi na maayos ang Pilipinas eh. Dahil kanino naman yan? Dahil sa mga DDS. mga Duterte, unang-una, Duterte. Yan lang naman talaga ang gumawa ng problema eh. So, ibig sabihin sila lang ang salot sa... Parang ganon, parang sila yung nagiging salot sa lipunan talaga na dapat payapa, wala nang awayan. Kaso, yung ginagawa nila, pinasasama nila si BBM. Bata pa ako, tatay ko, BBM na yan eh. Kaya tuwing may programa ang tatay ko, walang makakapanood kasi palabas ni BBM. Ay, talaga. Oo, ang tatay ko hanggang sa kinamatayan na. Basta, yung TV nga namin nun, yung mahabang gano'n na black and white pa eh. Pag nilipat mo yung bugbog, sarado ka. Ay, yung tatay niya. Oo, Marcos talaga. Kaya po lakay. Oo, kaya Kaya po lakay. Kaya, maganda naman yung mga nagawa ni PBBM eh. Ngayon nga lang yung sa SSS. Maganda na ang takbo ng SSS ngayon. So, Maganda ano? ng, Ano maganda. masasabi mo sa ginawa niya tungkol sa SSS? Aba, marami kaming natatanggap na benefits. Tulad nung sabi, hindi nag-i-increase ang SS. Hindi totoo yan. Kaya i-increase ko lang. Ito lang, nag-senior ako last year. Ngayon, may increase na naman ako sa SS pension ko. Kaya paano nangyayaring walang nagagawa si PBBM? Yan yung pinaka-importanteng nagawa ni PBBM sa mga senior. Dahil yan din ang gusto ng kanyang ina na si former First Lady Imelda Marcos, ang mahalin ang mga senior citizen. Mahal na Pangulo,
Huwag po kayong susuko. Kakayanan po natin lahat yan. Pawalisin natin yung mga dot na yan.